Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger broadcast journalist from Albay. Sumambak agad po yung Independent Commission sa trabaho. The 3-member commission, mga kababayan. Diba niya Mr. Maravillas, 4? 3 man lang po. Si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chairman, tapos 2 member. Si dating DPWH Secretary Babe Singson at saka yung si Fajardo ng SGB. Ayan 52 minutes ago pa lang. 3-man Independent Commission for Infrastructure led by retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. hit the ground. The running and attended a briefing at the Department of Public Works and Highways ngayong Tuesday. Kasama yung member na si Babe Singson at si Rosana Fajardo, SGB and Company Country Managing Partner. Desidido po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na hubaran yung mga balasuba, sabi niya. Tinawag na balasubas yung mga magnanakaw. Si Alan Peter Cayetano, senador, inamin na nagnakaw siya. Wala nang bawian. Senator Alan Peter Cayetano, lamang sumabi talaga po. Umami na. Baka niya Mr. Maravillas, nadulas lang. Basta umamin siya. We are all guilty from vote buying to cheating to stealing to lying. Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Kaya kahapon lang po ay September 14 pala. Umami na nagnakaw siya. O di okay. Wala pang detalye kung ano yung ninakaw niya. Baga po, flood control projects din po. Nahuli sa bibig si Alan Peter Cayetano. O ngayon, si Magalong, kasama si Vince Dizon, nasa pag-inspection po. Pumunta ng Bawang La Union. Pakinggan natin mga kababayan yung statement ni Magalong habang nasa inspection with Vince Dizon. Ikaw ang foreman dito, Ano yung ginagawa nyo rito? Flood control, sir. Flood control. Flood control. Kaya kayo nagsimula? March this year. Anong ongoing o completed o? Ikaw ang foreman dito, Ano yung ginagawa nyo rito? Flood control, sir. Flood control. Okay, sige. Kaya kayo nagsimula? March this year. Tapos, kini-question ni yung foreman, kini-question po ni Magalong sa ni Vince Dizon kasi inanapan po ng copy ng engineering plan. Yung foreman, walang hawak na engineering plan. Bakit walang hawak na engineering plan? Sabi ni Secretary Dizon, di ba niya, ang foreman dapat hawak niya yung plano? Kasi siya mismo yung nag-execute. Sa bahay, di ba po? Ang foreman, pag nagpapagawa ng bahay na may plano mula sa arkitekto, dapat hawak niya yung plano. Pag hindi mo hawak yung plano, paano mo i-implement based sa plano yung proyekto? Kaya po, laging salto. Wala sa specifications kasi yung foreman mismo na nag-execute ng project, wala mang copy ng engineering plan. Patsamba-tsamba lang, paturo-turo. Ganun tayo pinagluluko, mga kababayan. Yan May nilagay kayong sheet piles dito. Saan na? Sa Gano'ng kalayo ng sheet pile? 6 meters. 6 meters. May plano ka? May plano ba kayo? Pati nga ng plano. Wala kayong plano. Wala kayong plano. Paano magagama kung gano'n ka kalalim, gano'n ka kapal yung semento? Paano mo magagama? Tapos na namin. Hindi, paano mo nga magagama kung wala kayong plano? Foreman, dapat siya yung may hawak ng plano sa pag-execute. Nakasira ng bagyo.
Hindi. Plano. Wala kayong plano. Wala kayong engineering plan. Paano ka gumagawa? Tira na lang kayo ng tira. Pilot out eh. Ganon tayo pinagluloko ng mga contractor po. So, hindi ikaw ang foreman nung nag-file. Hindi ikaw yan. So, ikaw ang binigay sa yung plano. Paano mo magagaman kung anong specification? Hindi kaya nga. Paano mo nga magagaman kung anong plano? Matindi talaga pong lukuhan. So, it's a common Dito na lang ako sa may... Common practice. Hindi pinapakita yung plano, tinuturo-turo na lang. Sasabihin ganito. Kasi pag hawak ng foreman po, yung mismong plano, baka malik sa ibang tao, sa community. Madaling mabubuking, mga kababayan, yung kanilang anomalous implementation ng projects, yung substandard na implementation. Kaya tinuturo-turo na lang, dapat ganito, ganyan ang gagawin mo. Ito lang niya. Hindi ma-check kung tama sa specifications, mga kababayan, yung implementation ng project. You see? Ito pa, mga kababayan. Ano pong mali sa pagkakakabit sa pipe? Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Parang Para mapakita lang na mayroon, pero hindi naman nakapatong lang oh. check namin ano ba talagang Ang purpose niyan. pagdating sa kuhan. Anong tawag yun dyan kanina? Jansec? Fake pipe? Anong tawag ko? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Unang-una, wala tayong plano dito eh. Ang problema kasi, wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Hindi kami, sino bang engineer? Hindi, tatanungin ko. Kakusapin ko si Kwan. Tatawagan ko kung anong tawag No, dito. clearly, dapat yan nakakonekta doon para pagka lumaki ang tubig doon, lalabas ang tubig dito. Diba? Yun ang purpose niya na. Pero, kasi syempre, pag tinakpan mo na yan ng simento, hindi mo na maalam eh. Diba? Ito kasi permeable to, ano? Siyempre yung tubig, pupunta rito. Pag na-saturate, ito lalabas. Ito lalabas na. Lagusan nito po, yung nilalagay nila. Lagusan ng tubig para pag nasaturate ng ulan, yung tubig po, lumalabas dyan na parang sagurong yung tawag dito sa amin. Lagusan ng tubig yan. Kaya lang tingnan ninyo, pati yung mga ginamit na napakaliliit, ginamit na bakal, napakaliliit, mga kababayan. Pero ang maganda, dahil sa pag-expose sa katiwalian ng ating Pangulong Bongbong Marcos, korupsyon sa public works, dito sa amin po, yung mga sumunod na mga project sa kalsada, linagyan na po ng bakal. Dati wala talaga. Dito ito sa amin, Kamalig Albay. Himala, may bakal na. Dati wala talaga yan. Hindi nilalagyan nila ng bakal. Kaya ang daling magiba. Yan ang dapat na-design ng mga kalsada. Noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya matagal masira. Kahit 50 years. More than 50 years yung mga pinagawa pa noon. Until today, napapakinabangan. Kaya lang, may mga areas po na yung mga pinagawa ng dating Pangulong Marcos Sr. po, giniba nila. Purposely giniba. Pinalitan ng madali masira. Para sige lang ang budget. Dinisign talaga nila yung mga kalsada na madali masira. Sige lang ang budget. Sa repair, maintenance. Ganon tayo pinagluloko. Ito mga reactions, pabida pauno. Pauno man sana kaya binutangan ninda, yaning bakal, taan iraromsan tulay, kirik, baga ang iraromsan dangan sa ampangan sa provincial office. Di sinda sana supog kung garumangon paninda. Hindi anya sila niya nahiya. Nasa atubangan, ibig sabihin nasa harap lang ng provincial office, madaling madiskubre, masumbong sa Pangulo. Sabi ng isa, baka daw paano madamay siya. Madamay sa investigasyon ng ICI.
Malamang ganon. Kasi hindi lang flood control po, pati yung mga pinagawang kalsada. Baka ang daming mga kalsada na reported sa DPWH completed na pero wala pang nasimulan. Ang dami niyan, mga kababayan. O ito mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung press con kanina. Press briefing ni PCO Yusek Claire Castro. First question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, yesterday, Secretary Dave confirmed that the President will skip UNGA to focus on local issues. Maybe know what are these local issues that made the President decide not to go to New York? Marami. Lalo na kabubuo pa lamang ng ICI at ito'y dapat matutukan ng Pangulo para mas mabilis na pag-aksyon sa mga nare-report na maanumalyang flood control projects. Maliban dyan, at syempre dapat tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin para mapababa at marami pa iba. Bilang Presidente, maraming trabaho ang Pangulo. But yung supposedly date na pupunta po si Pangulo sa UNGA, as we all know, meron din po kasing nakakasang mga kilos protesta. So gaano kalaking factor or gaano kalaking consideration yung mga demonstrations during those days sa naging decision ni PBBM? Ang pagpoprotesta naman ay natural, normal yan. Sa bawat bansa, kung may mga sentimiento ang mga kababayan natin. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpoprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At sa mga kababayan, yung inorganize na protesta rally for September 21, bawal doon manawagan ng Marcos resign. Hindi dahil inimpose ng ating Pangulong Bongbong o ng Palasco kasi wala mang kinalaman doon ang ating Pangulo. Kundi yun ang mismong sinabi sa presscon na walang ganon na agenda sila. Anti-corruption lang talaga. Kaya nga po kahapon nagkagulo doon sa sa presscon kasi may biglang nag-display ng poster na Marcos resign. Ayun. Nagka-tension po doon mismo sa presscon ng mga grupong magrarally sa September 21. Yan sa report ng GMA 24 oras, anti-BBM placard sa presscon. Nagdulot ng tensyon. Organizers anti-corruption, di anti-BBM ang rally. O diba? Pakinggan natin yung report ng 24 oras mga kababayan. Bagyang nagkatensyon sa presscon para sa trillion peso march sa Luneta at EDSA sa September 21. Dahil yan sa isang placard na kontra sa Pangulo. Kung paano yan nauwi sa gulo sa pagtutok ni Oscar Oida. Ikulong na! Walang ibang agenda ang trillion peso march sa September 21 kundi ang pagkontra sa korupsyon. Yan ang idiniin ng mga organizer ng kilos protesta na pinangunahan ng mga grupong siklab, Church Leaders Council for National Transformation, Tindig Pilipinas, Akbayan Party, Kalipunan at Nagkaisa Labor Coalition. Let's wear white as a symbol of unity. Sama-sama nating na hindi kailanman katanggap-tanggap ang korupsyon. Batid daw nilang sasali ang iba't ibang grupo sa pagtitipon. Pero dapat daw matiyak na nagkakaisa sila ng layunin. Hindi na sa loob ng agenda na pauwi ng dating Pangulong Duterte, di rin kasama sa walang bring him home. Walang anti-Marcos resign. O patalsikin si Mr. Marcos, hindi po. At saka hindi din po ito inoorganisa para pabagsakin ng current administration. Absolutely no. Nagka-tension po, biglang may nagpumasok na mga grupo na ang panawagan po, Marcos resign. O di ba? Ganon mga kababayan. Pero kalagitnaan ng presscon kanina, bagyang nagkatensyon nang ang mga kabataang may mga placards sa kontra BBM kinumpronta ng isang ginang. Hina-hijack yung rally. Na may tinadala silang placard na pinagre-resign si BBM. Hindi tayo ganon. Hindi ganon yung presscon na to. Gusto nilang i-ano dun sa issue ng organisasyon na yon kung sino man yun sila. Ang mga tinaas pong panawagan ng mga kabataan sa likod ay panawagan, lehitima ng mga kabataan. Yun po ay pagpapanagot sa mga korap, sa mga tiwaling politiko. No?
Gusto nilang makisakay. Walang ganong panawagan po sa September 21. Unang-una sabi natin, mismo yung ating Pangulo ang nag-expose ng korupsyon sa DPWH. At siya nang nangunguna ngayon sa investigasyon. Pagkatapos, Marcos resign. Anong klaseng mga tao to? Di ba pagsasabantala? Pagkatapos, may iba pang grupo ng panawagan, Marcos resign para iupo si Sara and bring him home kay Digong. Huwag kami. Balikan natin si Yossi Castro, mga kababayan. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga anomalyang flood control projects. So hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Dahil sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon.